Oo, ako nga ito, Raul. Si Kari, yung dati mong nobyo na niloko mo. Yung Kari na pinagmulipitan ng nanay mo. Yung Kari na pinagsamantalahan ng kuya mo. Pero salamat sa inyo. Dahil kung hindi nangyari yun, hindi mababago ang buhay ko. Pagkasabing iyon ni Kari, ay tumalikod na ito at umalis na. Nakaalis na ang dalaga lulan ng kotse nito. Ngunit naiwang nakatulala pa rin ang binata. Hindi pa rin ito lubos na makapaniwala na ang dating walang alam at tatanga-tangang nobyang si Kari ang kanyang nakita. Papaanong nangyari yun? Bulong ni Raul sa kanyang sarili habang naglalakad palabas ng gusali, kung saan sila nagkasalubong ni Kari. Ano yun? Magic? May pagkairitang sabi nitong muli habang papauwi na sa kanilang bahay. Nang araw na matuklasan ni Kari ang panloloko niya dito at iniwan siya ng dalaga, ay hindi na rin nagtagal ang relasyon nila ng babaeng sinasabing pinsan nito na kanya palang kalaguyo. Napariwara ang buhay ng binata at walang tumatagal na nakakarelasyon dahil na rin sa ugali ng kanyang ina. Kung kaya't naisipan nilang lumuwas na lamang sa Maynila upang doon ay magsimulang muli, lalo na't halos lahat ng kapitbahay nila sa kanilang lugar ay nakakaaway ni Aling Conching dahil sa panggagancho nito. Wala pa halos 1 buwan sila sa Maynila, kung kaya't wala pa silang gaanong kakilala doon. Nagpasya si Raul na maghanap ng trabaho, samantalang ang kuya naman nitong si Renz ay mabilis na nakapasok sa isa sa mga talyer sa lugar ng kanilang nalipatan. Hoy, ba't ganyan ang itsura mo? Tanong ni Aling Conching sa anak nang ito'y makarating sa kanilang bahay. Nay, hindi ka maniniwala sa nakita ko kanina. Bungad ng binata sa ina. Bakit? Ano bang nakita mo? Tanong ni Conching sa anak. Hindi ano, kundi sino, Nay. O sino nga? Iritang usisa ng matanda. Si Kari, Nay. Pagkasabing iyon ng binata ay agad natigilan ang matandang babae. Sino ka mo? Si Kari? Buhay pa pala yun? Kala ko nilaman na ng lupa ang tangang yun. O ano naman kung nakita mo siya? Tanong muli nito sa anak. Nay, iba na si Kari ngayon, hindi na siya yung walang alam na babae. Nakita ko siya kanina. Mukhang mayaman at may pinag-aralan. Ang gara nga ng kotse niya may driver pa siya. Tuloy-tuloy na kwento ng binata sa ina. Nang marinig iyon ni Conching, agad na nag-iba ang mood nito at biglang nagka-interes sa buhay ng dalaga. Lalo na't hindi lang basta pera ang meron nito, kundi maraming pera. Naku anak, balikan mo siya. Malay mo ito ng pagkakataon nating maambunan ng yaman niya. Nay, sa tingin mo ba babalikan pa ako nun matapos ng ginawa natin sa kanya? Pag-aalangang sagot ni Raul sa ina. Anak, ano pa't naging gwapo ka kung hindi mo lang din naman gagamitin sa tama? Udyok ni Aling Conching sa binata. Samantala, Kari iha, okay ka lang? Tanong ni Don Miguel sa dalaga. You look tense kanina pa. Is everything okay? Kanina ka pa sa kotse tahimik. Sino ba yung lalaking kausap mo kanina? Nagtatakang usisa ni Don Miguel. Siya po si Raul. Ang dati kong nobyo at nanloko sa akin. May galit sa boses ni Kari ng mga sandaling iyon. Nang marinig iyon ni Don Miguel ay agad itong napatahimik. Alam niya ang pinagdaanan ng dalaga sa poder ng pamilya ng lalaking sinasabi nito. At hindi niya nakakalimutan ang pangako nito sa dalaga na tutulungan niya itong makamit ang hustisyang matagal na nitong inaasam. Take some rest, iha. Everything will be fine. Sabi ng Don sa dalaga habang hinahagod ang likod nito, pagpapakitang susuportahan niya ang dalaga kahit anong mangyari. Kinabukasan ay maagang umalis si Raul upang muling balikan ang gusali kung saan sila nagkita ni Kari kahapon. Nagbabaka sakali siyang muling makikita ang dalaga doon. Sakto naman at may hiring sa building na iyon kung kaya't nag-apply na din siya ng mga oras na iyon. Hindi niya akalain na matatanggap siya agad bilang isang messenger. Ayos! Okay tong company na to Hindi mataas yung qualification na hinahanap nila kahit high school graduate lang ako. Tinanggap nila ako. Matutuwa si nanay nito. Masayang ibinalita ni Raul sa ina ang nangyari ng araw na iyon. Tuwang-tuwa naman si Aling Conching sa binalitang iyon ng anak.
Pagkalipas ng 1 linggo matapos makumpleto ni Raul ang kanyang mga requirements, ay agad na siyang nagsimula sa kanyang trabaho. Doon ay nakilala niya si Liza. Napakagandang babae at higit sa lahat, mayaman. Madali silang nagkagaanan ng loob at hindi nagtagal ay naging kasintahan niya na ito. Tuwing uwian ay hinahatid siya ng dalaga sa bahay nila. Alam mo Liza, di ko alam kung bakit mo ako nagustuhan eh. Hamak na messenger lang ako. Walang pera. Tapos imbis na ako yung naghatid sa'yo, ako yung hinahatid mo sa amin. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. May sinseridad na sabi ni Raul kay Liza. Ano ka ba, mahal? Wala yun. Mahal kita kaya ako ginagawa to. Hindi na importante sa akin yung mga sinasabi mo. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Sabing iyon ni Liza. Thank you, mahal ah. Tanggap mo ko kahit ganito lang ang katayuan ko sa buhay. Wala akong ibang maibibigay sa'yo kundi ang katapatan ko bilang nobyo mo. Maluhaluhang sabi ni Raul sa dalaga, kaya naman niyakap siya nito ng mahigpit. Tuluyan na ngang nahuhulog ang loob ng binata sa dalaga. At sa tingin niya, ito na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Hindi na niya hahayaang mawala pa si Liza sa buhay. Sa ganong kalagayan tumakbo ang buhay ni Raul at Liza. Hanggang sa isang araw, Mahal, pwede ba akong magstay sa bahay niyo? Mas malapit kasi yung house niyo sa opisina natin. Nahihirapan na kasi akong mag-long drive. Kung okay lang sa'yo. Tanong ni Liza sa binata. Sa bahay? Sigurado ka, mahal? Pangit yung bahay namin eh. Saka masikip. Walang aircon. Baka hindi ka maging komportable dun. Nahihiyang sabi ni Raul sa dalaga. Ano ka ba? Di ba nga sabi ko sa'yo, basta kasama kita, walang hindi kakayanin. Sabi ni Liza sa binata. Napangiti ang binata. Napakaswerte ko talaga sa'yo, Liza. Sambit ni Raul. Di kalaunan ay napapayag na ng dalaga ang binata sa kagustuhan nitong tumira sa bahay ng nobyo. Kaya naman kinabukasan ay agad na niyang dinala ang dalaga sa kanilang bahay. Walang anumang pagtutol kay Aling Conching nang sabihin ni Raul na doon natitira ang nobya nitong si Liza. Sa katunayan ay tuwang-tuwa pa nga ito. Nang lalo na't nabalitaan niyang galing ito sa mayamang pamilya. Nagniningning ang mga mata ng matanda, lalo pat mukhang patay na patay ito sa kanyang anak. Madali lang niya itong mapapaikot at mapapasunod sa kanyang mga gusto, sabi ni Conching sa kanyang isip. Hindi pa man ay may plano ng masama ang matandang babae sa nobya ng anak. Nay, si Liza po, girlfriend ko. Mahal, nanay ko pala. Pakilala ni Raul sa dalawa. Hello po, tita. Bati ni Liza sa matanda. Naku, wag mo na akong tawaging tita. Nanay na lang, total dun din naman ang tuloy nyo. Nakangiting sabi ni Conching sa dalaga. Anay, si Kuya Renz? Tanong ni Raul. Naku, nasa talyere pa. Mamaya pa ang uwi nun, gabi. Sagot ng matandang babae. Ganun ba? Nasabi niyo na po ba na dito muna titira si Liza? Usisa ng binata. Naku, wag mo na intindihan ng kuya mo. Ako na ang bahala doon. Sabi muli ni Aling Conching. Iha, feel at home ha. Huwag kang mahihiya. Sabi nito sa dalaga. Maraming salamat po, tita. Nanay, yan ang itatawag mo sa akin mula ngayon. Pag-uulit ng matanda. Ngumiti lang si Liza. Naging maayos naman ang lahat sa kanila. Hanggang isang araw ay kinakailangan na ni Raul na pumunta ng probinsya upang personal na maihatid ang mga dokumentong iniutos sa kanya. Mahal, mga 5 araw din ako mawawala. Mag-iingat ka sa pagpasok mo araw-araw ha. Huwag kang mahiya, magsabi ka lang kila nanay kung may kailangan ka. Bili ni Raul sa nobya. Nay, kayo na po munang bahala kay Liza ha. Bili naman ni Raul sa ina. Oo naman anak, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito kay Liza. Nakangiting sabi ni Aling Conching. Yun lang at umalis na ang binata. Agad namang pumasok na si Liza sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay narinig niyang kumakatok si Conching. Liza anak, pag may kailangan ka sabihin mo lang ah. Nasa likod bahay lang ako maglalaba. Hindi tumugon si Liza. Sa halip ay kinuha niyang lahat ang kanyang mga damit. Malinis at marumi at saka pinuntahan ng ina ni Raul. O ayan, labhan mo. Siguraduhin mo matutuyo yan mamaya ah.
Sabi ni Liza sa matanda. Nagulat si Conching sa inasal ng dalaga. Wala pang kalahating oras na nakakaalis ang kanyang anak, nagbagong bigla ang ugali ng nobya nito. Ano? Magsusumbong ka kay Raul? Sige, subukan mo. Tignan ko lang kung sino ang papaniwalaan sa atin ng anak mong baliw na baliw sa akin. Sabing muli ni Liza habang pinagmamasdan ang matandang namumutla sa galit at inis. Hoy tanda, kung inaakala mo na mapaperahan mo ako, nagkakamali ka. Alam ko na ang likaw ng bitukan ng mga katulad mo. Pagkasabing iyon ng dalaga, ay tinalikuran na niya ang matandang hindi na nakaimik sa pagkabigla sa bilis ng pangyayari. Gustuhin man ng matandang sabunutan at ingudngod ito sa batya, hindi pwede dahil tiyak na magagalit si Raul sa kanya at hindi siya nito paniniwalaan. Conching, magluto ka na, nagugutom na ako. Tawag muli ni Liza sa matanda. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng tunog ng cellphone. Hello, mahal. Bungad ni Liza sa kabilang linya. Okay naman ako dito. Ang bait-bait nga ng nanay mo sa akin eh. Inaasikaso ako. Huwag ka mag-alala dito sa bahay. Okay kami dito, di ba, Nay? Sabay lapit ni Liza ng telepono sa bibig ng matanda upang marinig ang sagot nito. Oo anak, okay kami dito. Ingat ka dyan ha, balik ka agad. May pahabol pa sanang sasabihin si Conching, ngunit hindi na iyon narinig ni Raul dahil agad nang inalis ni Liza ang telepono. Subukan mong magsumbong sa anak mo, tatamaan ka sa akin. Banta ni Liza. Tumulo ang luha ng matanda. Hindi nito akalain na sa kanyang edad ay tatratuhin siya ng ganun ng isang katulad ni Liza. Hapon na, ngunit hindi pa rin tapos ang matanda sa paglalabada. Hindi niya alam kung bakit hindi halos nababawasan ang damit na kanyang nilalabhan. Pagod at gutom ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Tubig lamang ang pamatid niya sa kalam ng sikmura, sapagkat tinapon ni Liza ang natirang pagkain na niluto niya dito matapos nitong kumain. Kung tutuusin, ay pwede niyang saktan ang babae. Ngunit hindi niya magawa dahil nang sabihin nitong ang pinuntahang lugar ng kanyang anak na si Raul ay ikakapahamak ng anak sandaling hindi nito sundin ang inuutos niya. At wala na ngang nagawa pa ang matanda. Hawak siya sa leeg ni Liza ng mga sandaling iyon. Samantala, naulinagan ng dalaga na dumating na ang kuya ni Raul na si Renz. Nakainom ito kung kaya't dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Dahan-dahang pumunta si Liza doon at may inilagay na maliit na papel sa wallet ng lasing na lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Liza. Sinilip niya ang mag-ina. Tulog na tulog pa si Aling Conching dahil sa pagod. Si Renz naman ay naulinagan niyang papasok na sa talyer. Nang makaalis ito, ay muli niyang binalikan ang matandang babae. Nakita niyang nanginginig ito sa taas ng lagnat at humihingi ng tulong. Ngunit imbis na lapitan ito ni Liza, ay umalis ang dalaga at nagtungo sa police station. Maya-maya pa ay may mga pulis na sa talyer, kung saan nagtatrabaho si Renz, kuya ni Raul. Doon ay nahuli siyang may shabu sa kanyang wallet. Agad na dinala ang lalaki sa presinto at ikinulong. Nabalitaan iyon ni Raul kung kaya't agad-agad na napauwi si Raul, kahit hindi pa tapos ang kanyang trabaho doon. Sa bilis ng pangyayari, ay hindi alam ng binatang si Raul kung ano ang uunahin. Nadatnan niyang inaapoy ng lagnat ang kanyang inang si Conching. Hindi na niya nakita doon si Liza. Nang maisugod niya sa ospital ang ina, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kuya Renz na noon ay nakakulong na. Raul, ilabas mo ko dito. Wala akong kasalanan. Umiiyak at nagmamakaawa si Renz sa kapatid. Kuya, walang piyansa sa kaso mo. Nakuhaan ka ng shabu sa wallet mo. Sinet up lang ako, tol. Hindi akin yun. Paliwanag ni Renz. Kuya, gagawa ko ng paraan. Tatawagan ko si Liza, hihingi tayo ng tulong sa kanya. Tinatawagan niya ang nobya ngunit nakapatay ang telepono nito. Kaya naman dumiretso na siya sa kanilang opisina. Ngunit napag-alaman niyang ilang araw nang hindi pumapasok ang dalaga. Liza, nasan ka na ba? Kung kailan kailangan kita? Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Raul ng mga sandaling iyon. Napaupo siya sa gilid ng elevator at napayokong umiiyak. Hindi niya alam ang kanyang gagawin, ang bilis ng pangyayari. Hanggang sa marinig niya ang pamilyar na boses ng babaeng lumabas ng elevator. May kausap ito sa telepono.
Liza? Tawag ni Raul. Lumingon ang dalaga. Oh, hi Raul! Maluwag ng ngiti ng dalaga na parang walang nangyari at wala silang pinagsamahan. Anong hi, Liza? Bakit bigla kang nawala sa bahay? Bakit ganyan ka? Ano bang nangyari? Gulong-gulong tanong ng binata. Si nanay na ospital. Si Kuya Renz naman nakakulong. Sambit ng binata kay Liza. Tapos ikaw bigla ka na lang umalis ng bahay nang wala man lang paalam? Tapos ngayon nakita kita parang wala lang sayo? Galit na sabi ng binata. Bago pa man makapagsalita si Liza ay may pamilyar na naman na boses ang biglang nagsalita. Karma. Yan ang tawag sa nangyayari sa'yo ngayon. At sa pamilya mo. Sabi ni Carrie sa binata. Kumunot ang noo ni Raul sabay sabing, Teka, magkakilala kayo? Tanong nito sa dalawa. Oh yes, my dear ex. Liza is my personal secretary. I hire her para pumasok sa buhay niyong mag-ina. Liza darling, sabihin mo nga sa utu-utong yan lahat ng plano natin. Utos ni Carrie sa dalaga. At doon ay napag-alaman nga ni Raul na plano lang pala lahat ni Carrie ang lahat ng nangyari mula sa planong paibigin siya ni Liza para makapasok sa buhay nilang mag-iina. Sobra-sobrang sakit ang naramdaman ni Raul habang ikinukwento niya lahat sa kanyang inang si Conching ang katotohanan. Napayuko na lamang ang matandang babae dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ang may kasalanan kung bakit naging ganun sa kanila si Carrie. Samantala, si Renz naman ay kasalukuyang nakakulong pa rin sa kulungan. Hindi man totoo na sa kanya galing ang nahuling shabu, ay nararapat pa rin siyang makulong at pagbayaran ang panggagahasa niya kay Carrie noon. Bagsak at hindi malaman ni Raul kung saan siya magsisimulang muli. Ang babaeng pinakamamahal niya ay isa palang huwad. Kung kailan nagsisimula na siyang magpakaayos sa buhay, ay ganito pa ang nangyari sa kanya. Marahil nga karma niya ito tulad ng sinabi ni Carrie sa kanya, na ngayon ay unti-unti na niyang pinagbabayaran. Kahit paano ay nabigyang hustisya na ang sinapit ni Carrie. Masaya si Don Miguel sa naging resulta ng plano ng dalaga. Ngunit pinayuhan niya itong hanggang doon na lang at hayaan niyang ang Diyos na ang bahalang gumawa nito para sa kanya. Ang mahalaga, nalaman ng pamilya ni Raul, ganun din ang binata kung gaano kamiserable ang naging karanasan niya sa poder ng pamilya nito. Napag-alaman din ni Carrie na nasa bedridden na ang kanyang tiyahing si Divina. Sapat na yon sa kasamaang ginawa sa kanya ng tiyahing, hindi na kailangang gumanti pa. Oo, ako nga ito Raul.